we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Alvin, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. Today's Dawn Watch Prayer Meeting. For today, Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa karawan ng aking ina. Tunay ang biyaya ni Lord ay patuloy natin maranasan. Dagdagan din tayo ng maraming taon sa ating buhay. Sa umaga po ito, sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap ng ating pang-anim na taon at 134 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom na kung saan dito tayo lahat nagkikita-kita. At salamat sa mga naka-join na, 19 na po tayo sa platform ng Zoom ngayon, na talagang andun yung kasigasigan, no? Kahit bagamat puyat ay patuloy pa rin tayo gumaganap dun sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa ating mga tigapanguna dahil hindi lang tayo nasa Zoom, kundi naka-Facebook live streaming na rin po tayo ngayon. Salamat sa mga kamanggagawa na nagjo-join na sa ating Facebook live. At salamat sa kanilang sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna dahil nagagamit natin ang mga social media sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Joseph Nozuelo. Sama yung nag-birthday kahapon, si Pastora Glory, na tayo pinapahintulutan gamitin ang mga social media. Naka-YouTube na rin po tayo ngayon, naka-TikTok na rin. Okay? At yung mga platform na nagagamit pa po natin sa social media, yung Spotify. Amen? Salamat at hindi lang tayo naka-Facebook live streaming, kundi meron pa po tayong 3 ginagamit para mas mapanatili nating matagal yung ating paghahayag ng salita ng Diyos. Okay, sa buhay ni Pastora Sandra Woodruff from Pure F, Jensen City Chapter. Salamat dahil sa araw po ito, June 21, 2026. Salamat sa pribileyo na naman muli na magamit ako ng Diyos maghayag ng kanyang kabutihan. Ang topic po natin ngayon, much more. Higit pa, amen. Higit pa. At ang tema na sasagutin po natin base sa teksto na ating pag-aaralan ay tungkol sa salitang much more. No? What does God give us through His much more grace? Kaya kung magbibigay ang Diyos, hindi yung gapatak na pagpapala, kundi buhos na pagpapala. Much more, higit pa. Tama po ba? Sige po, isi-share ko na po sa ating FB Live yung ating teksto. Ayan na po sa screen. Share ko na rin po sa ating Zoom ang gawain natin. Okay. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan. Basahin na po natin sa aklat po ng Roma, kapitulo Romans chapter, kaipin ko lang muna. Chapter 5, verse 9 to 17. Ganito po pagkakasulat. Okay, basahin po natin. Nasa screen na po natin. Praise God. Yaman sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Verse 10. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay nabuhay. Verse 11, at hindi lamang iyon, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat dahil sa kanyang
ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos, si Adan at si Jesus. Verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 13, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Verse 14, gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Verse 15, subalit, magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesu Kristo. Verse 16, ang kaloob na ito hindi katulad na ibinunga ng pagsuway ni Adan sapagkat hatol na ang kaparusahan ay dinulot matapos ang nagawa ng isang pagsuway. Subalit, kaloob ng pagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Verse 17, last verse, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesu Kristo, ang taong pinagpala ng sagana at tinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Purinto ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa mandaling yumako at manalangin. Hallelujah. Ama namin may biging nasa langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Hinihingi po namin patuloy ang iyong pagsama sa amin. Wala kami ibang hangad, O Diyos, kundi ikaw ang aming mapapurihan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Santong Espiritu na siyang aming dakilang tigapagturo, pangunahan niyo po ang aming gagawing pag-aaral sa umagang ito. Hayaan mo na kumilos ka sa puso ng iyong mga anak na ang buhay namin ito ay higit pa ang aming mararanasan. Kami ay magpapatuloy maglingkod sa iyo. Kaya Lord, turo mo sa amin ngayon kung ano yung mga bagay na higit pa sa kanyang kagandahang loob. Binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen, amen. Praise God. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, wala naman naghangad sa atin dito ng kokonti lang. O sapat na. Ang gusto natin, higit pa. Amen. Much more. Tama po ba? Bilang mga anak ng Diyos, kailangan hindi tayo iparabagan, sabi, kailangan pag ikaw ay Kristiyano, kailangan ganito ka, kailangan mukha kang mahirap, kailangan mukha kang... Hindi ganon. Magbago na tayo ng pag-iisip dahil ang ibinigay ng Diyos sa atin, much more, higit-higit. Okay? Kasi problema, pag sabi, kailangan api-api, pag Kristiyano, kailangan ganito, pakumbaba. Opo, pero hindi na lang sa ganung kalagayan tayo magpapakumbaba. Okay? Huwag natin pakita na mahirap ang buhay ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay nakakaranas. Actually, 5 beses pa ulit-ulit sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang panulat na much more. Okay? At iisa-isahin natin yan. Kaya yan 5 beses na yan, ibig sabihin meron din tayo 5 puntos na pag-aaralan. What does God give us? Ano ba ibinigay ng Diyos sa atin na may kinalaman doon sa much more grace. Okay? Isa-isahin po natin yan. At naniniwala ko na marami tayong masasagot na tanong sa buhay pananampalataya natin ngayon. Kasi iba, nagtatanong, Pastor, sapat bang ginawa ni Jesus para sa akin? Hindi na tanong yun, kapatid. Higit pa ang ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Yung iba naman, kapag para bagang hirap na sa buhay, sabihin, Pastor, may pag-asa pa ba ako? Humihinga ka pa, kapatid.
Amen. Hindi pa, sabi nga ni Pastor Joshua, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Marami pa siyang gaganapin. Okay? May mas magandang plano ang Diyos pa sa buhay mo. Kaya, yung tanong na ang sagot ay sasagutin natin dito sa nabasa natin teksto. Yung mas more. Masigit ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating mga nagawang kasalanan. Masigit ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating mga kahinaan. Masigit ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Sa ano bang mga problema meron tayo? Kaya sabi nga niya, lay unto me all your problems. Kaya sagutin na po natin yung tanong. What does God give us through His much more grace? Una, makikita natin yan doon sa verse 9. Sabi niya doon, yung word niya, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kaya unang puntos natin, much more grace give us salvation from God's wrath. Okay? Yung kaligtasan na binigay sa atin, hindi lang tayo kaligtasan na tayo ay hindi mapapahama, kundi sa galit ng Diyos. Amen. Salamat sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Yan ang dahilan kung bakit tayo napawalang sala. Dati ang tao sa lumang tipan kapag nagkakasala ay nag-aalay ng dugo para takpan ang to cover their sin. Pero to us, talagang nilinis sa pamamagitan ng dugo ng kordero, dugo ng ating Panginoong Yesus. Tayo ay nalinis, hindi lang tinakpan ng ating kasalanan, kundi wash away all our sin. Hindi tayo naligtas dahil sabi natin, mabait tayo, mabuti tayo, o maraming tayong ginagawa sa harapan ng Diyos. Hindi tayo naligtas dahil maraming mga mabubuting bagay tayong nilakaran. Naligtas tayo dahil sa dugo ni Kristo. Saan tayo naligtas? Doon sa galit ng Diyos. Okay? Tunay po. Hindi na tayo makakasama doon sa yung paghuhukom na yun laban sa mga gumawa ng mali. Okay? Pero dahil kay Kristo, yung galit ng Diyos ay hindi na babagsak o mararanasan ng bawat isa sa atin kung tunay tayong naglilingkod at nananalig sa Kanya. Tandaan natin, much more, hindi lang tayo pinatawad, iniligtas pa niya tayo sa walang hanggang kaparusahan. Okay. Ang isang magandang halimbawa dyan, yung Passover meal, yung sa lumang tipan, naganap sa Book of Exodus, chapter 12, yung kwento na dumaan ang espiritu ng kamatayan para kitilin ang lahat ng buhay ng mga panganay na anak. Tama po ba? Pero sila nagpahid ng dugo sa kanilang digdig. Okay? Kaya ano nangyari? Dumaan ang espiritu ng kamatayan ni isa sa mga Israelita sa Goshen ay walang namatay. Pero sa lugar ng ng Pharaoh ay lahat nangamatay ang mga panganay nilang anak. Okay? Nilagpasan sila ng anghel ng kamatayan. Okay. Ganito rin tayo ngayon. Kapag nakita ng Diyos ang dugo ni Jesus na nananalaytay sa ating buhay, kapatid, hindi ang ating kasalanan ang kanyang nakikita, kundi yung katuwiran ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Parang ano na yan parang isang tao na may malaking utang. At huhulihin na siya, willing na talaga, hindi na siya makabayad May warrant of arrest na siya. Okay? Handa na siyang hulihin. Pero may biglang dumating na isang tao para bayaran ang labuo niyang utang. Ano nangyari? Diba? Hindi na siya nakulong. Hindi na siya nilitis. Wala na rin siyang kaso. Tama po ba? Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Dumating siya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? Kung sa palagay mo sa oras na to ay ligtas ka na, huwag na tayo mamuhay pa sa takot. Okay? Mamuhay na tayo ng punong-puno ng pasasalamat. Okay? At siyempre, iwasan na natin ang kasalanan. Dahil alaman natin ang kasalanan na maglalayo sa atin sa harapan ng Diyos. Oo, maaaring nagkakamali tayo. Pero hindi yan magiging dahilan para lumayo tayo sa harapan ng Diyos. Lagi nga sinasabi, habang tayo nagkakamali, patuloy tayo lumapit sa Kanya. Okay?
Kung tunay talaga tayo lalapit sa Kanya, yung pagkakamaling nagagawa mo, hindi mo na mauulit yan. Dahil sa presensya ng Diyos, mararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Okay, tandaan po natin, okay, namumuhay ba tayo bilang alipin o namumuhay tayo bilang kaibigan? Narinig ko natin kanina sa ating binasa, tama ba? Masarap maging kaibigan tayo ng Diyos at hindi tayo maging kaaway ng Diyos. Amen? Kaya panghawakan natin yung una. Nagkaroon tayo ng much more na kaligtasan. Okay? Much more sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Pangalawa na isituro ng Diyos sa atin, much more grace. Give us assurance of eternal life. Makikita natin yan sa verse 10. Being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Yun ang sabi doon sa verse 10. Okay? Ulitin natin, dati sabi tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak, ito yung mas more, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay nabuhay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ramdam ba natin sa oras nito yung bagay na pinaganap ng Diyos sa atin? Yung much more na ito. Yung kasiguruhan na eternal life, buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lang tayo, basta nabubuhay na may katiwasayan sa lupang ito. Higit pa doon ang ibibigay ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, hindi natatapos ang kaligtasan sa krus. Buhay si Jesus ngayon. Amen. Dahil buhay siya, sigurado rin ang ating buhay sa walang hanggan. Amen. Sigurado yun mga kabit natin. Hindi nakasalalay ang ating pag-asa sa ating lakas, sa ating galing, sa ating yaman, kundi yan ay nakasalalay sa bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, grace ang ginamit ko dahil hindi natin deserve, pero ibinigay niya ng hindi lang basta kokonte, hindi lang basta sapat, kundi ibinigay niya higit pa, okay, much more, higit pa. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Problema, we taken for granted, okay, yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay, marami sa atin, kilala lang natin ang Diyos, pero ayaw naman natin ipamuhay yung kanyang mabuting salita. Lagi ko rin sinasabi, nasa ebanghelyo, nasa gospel, nasa mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ililigtas niya. Amen? Kaya salamat dahil sa salita ng Diyos na yan, ito tayo ngayon. Nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Umaapaw ito. Tama po ba? Naniniwala po ba? Umaapaw ba ang grace ni God sa atin? Hindi lang niya tayo binigyan ng ating pangangailangan. Madalas sa ibinibigay niya, maging ang hindi natin inaasahan. Tama po ba? Yung hindi mo pinag-pray pero praise ka. Mas maganda yung binigay ni Lord. Tama po ba? Binigyan niya tayo ng kapatawaran. Sino ba naman taong makasalanan, patatawarin pa ba ako ni Lord? Yan yung sinasabi sa atin nga, yung grace ni God. Amen? Yung kapayapaan, binibigyan niya tayo kahit ang dami-daming problema, masarap pa rin tayong matulog kasi we already lay unto Him all our burden. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil siya mismo our living hope, ang ating Panginoong Yesus. Oo, nangihina tayo dahil marahil napapagod sa maraming gawain, pero may pangako siya, i-restore niya ang ating lakas. Binibigyan niya tayo ng karunungan, ng wisdom. At salamat, lagi niya tayong pinupuno ng pag-ibig. Tandaan po natin yan, lahat ng yan ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Biyaya ng Diyos yan sa atin. Naalala naman natin, di po ba? Nagkulang ba ang Diyos? Pakainin yung 5,000 katao? Hindi po. Hindi lang naging sapat yung tinapay. Meron nga naiwan na 12 bakul pa eh. Tama po ba? Ibig sabihin, kung magbibigay si Lord, hindi sapat lang. Okay? Higit pa. Amen? Much more. Okay? Hindi yun enough lang, no? Hindi much more ang ibibigay
ng Diyos sa atin. Naniniwala po ba tayo? Higit pa ang ibibigay ni Lord sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, panghawakan natin ang mga salitang narinig natin ngayon. Para walang pinagkaiba yan sa magulang na nagbigay ng baon sa kanyang anak. Tama po ba? Binigyan lang ba ng baon yan? O anak, baon mo. Ako, hindi Ano pa, ang bibigay ng magulang pagpapasok ang anak. Nako, punong-puno na ko. Anak, huwag kang tatabi. Sa gilid ka lang dumaan Punong-puno yan ng payo. Tama po ba? At hindi lang yan basta binigyan ng baon. Ini-embrace niya pa yan. Okay? Napakita niya ang kanyang pagmamahal. Ganyan tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya, lagi tayo dapat magpasalamat sa Kanya. Hindi puro reklamo. Ang tao, puro reklamo. Konting lang, kibot, reklamo. Okay? Tandaan po natin ito. Lagi natin alalahanin ang hindi maubos-ubos na biyaya ng Diyos sa buhay na. Pag-ising natin sa umagang ito, wow, praise God, biyayang malaki na to sa harapan ni Lord. Na magigising ka alas 2 madaling araw, nagpipray na tayo. Amen po ba? Hindi yung puro problema iniisip mo. Sabi nga ng ating bishop, count your blessing, not your problems. Amen? Or difficulties. Okay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay natin ito lagi, panghawakan natin. Yung pangatlong puntos, much blessing ang nakatuon talaga sa atin. Much more grace give us abundant blessing. Sabi sa verse 15 yan. Okay? The grace of God hath abounded unto many. Ganyan magpala si Lord. Hindi magbibigay si Lord na, pwede na yan, tama na yan. Magbibigay sa si Lord ng higit-higit pa. Kaya panghawakan natin mga kapatid sa Panginoon, itinuturo ng Diyos sa atin. Pag nagbigay, huwag puro reklamo. Nakikita natin lagi yung kulang. Binigyan ka ng soft drinks, sasabihin mo, bakit? Kalahati lang ang laman. Oo. Minsan, yung kulang ang nakikita natin. Pero dapat, panghawakan natin, hindi lang yung kulang dapat natin makita, kundi yung bagay na biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, nakakatatlong puntos na tayo. Okay? Una, idiniin sa atin ang much more na ibinigay ng Diyos sa atin. Una, sabi niya, much more grace, give us salvation from God's wrath. Okay? Sa galit ng Diyos, tayo talaga ay nakaranas ng kaligtasan. Hindi na tayo dadaan pa sa galit ng Diyos. Much more give grace. Much more grace gives us assurance of eternal life. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasiguruhan yan. At pangatlo, yung assurance na yung abundant blessing. Much more grace give us abundant blessing. Makita natin yan sa verse 15. At sa verse 17, may dalawang much more din doon. Yan ang didiin din natin ngayon. Yung isang much more grace na binigay ng Diyos sa atin doon. Alam nyo kung ano? Sabi sa 17a, kung babalikan natin yung ating binasa, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang ngunit sa pamamagitan din ng isang tao sa Jesucristo, ang tao'y pinagpala ng sagana. Praise God. Much more grace give us victory in this life. Okay? Victory, katagumpayan, kapatid. Huwag kang bibitaw, huwag kang titingin sa mga bagay na pakiramdam mo ay talunan ka. Okay? Much more grace give us victory in this life. Sa buhay natin ito. They will receive abundant grace. Okay? Hindi sinabi ni Paul na mawawala ang laban. Meron talagang digmaan sa buhay pananampalataya natin. Pero sinabi niya, bibigyan tayo ng biyayang sapat upang magtagumpay tayo. Amen? Kaya deklarado sa buhay natin ito, hindi tayo dapat magmukhang talunan. Dahil ang katagumpayan ay naibigay na sa atin. Tandaan po natin, hindi tayo talunan, hindi tayo biktima. Okay?
Dahil meron tayong biyaya na higit-higit mula sa ating Diyos. Tama po ba? Kaya tayo nananagumpay. We are more than conqueror. Tayo higit pa sa mga nananagumpay. Tandaan po natin yan. Amen? Higit pa. Digmaan lang nga ni David at ni Goliath. Sino ba lalaban kay Goliath sa atin? Tama po ba? Hindi nanalo si David dahil sa kanyang galing, sa lakas, no? Sa kanyang talento. Nanalo siya dahil kasama niya ang Diyos. Kaya lagi tayo lumagi sa presensya niya. Okay? Kaya pambungad ko nga kanina, pasalamat ako sa mga kamanggagawa na talaga nakiisa, nakigalak sa karawan ng aking ina sa buhay ni Pastora Mami Glory dahil talagang napasaya natin ang ating mga tigapanguna. Amen po. Ganyan dapat yung biyaya ng Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Maraming Kristiyano ngayon, dumaan sa sakit, problema, pagsubok, pero nanatili pa rin nakangiti. Tama po ba? Okay. Patuloy pa rin naglilingkod. Patuloy pa rin nananalangin. Dahil alam naman natin hindi madali ang buhay. Kundi dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Yun ang dahilan kung bakit yung buhay natin ay nagiging madali dahil sapat, higit pa ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya harapin natin ano man laban yan sa buhay nang may pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ano man ang Goliath na yan, gaano man kalaki yan, tandaan natin, may dakilang biyaya ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, mananagumpay tayo. Tanggapin na natin ang biyaya ng Diyos araw-araw. Harapin natin ang buhay na kasama ang Diyos. At ang panghuli, nais pabatid ng Diyos sa atin. Makikita natin sa verse 17b. Shall reign in life by one, Jesus Christ. Pang-limang puntos natin, much more grace, give us the reign of life through Christ. Hindi lamang tayo iniligtas upang mabuhay. Tinawag tayo mamuhay bilang mga anak ng hari. Oh, praise God. Reign of life. Okay. Tandaan po natin, hindi nangangulugan magiging mayaman o walang problema tayo. Okay. Ibig sabihin nito, hindi na tayo paghaharian ng kasalanan o ng takot. Sa halip, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mamumuhay tayong may autoridad. Mamumuhay tayo ng may kabanalan, may pag-asa at tagumpay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, si Jesus ang hari ng ating buhay. Amen? He is the King of Kings, Lord of Lords ng buhay natin ito. Kaya huwag mo na siyang ipagpalit pa. Amen? Sa trabaho mo, sa yaman mo, sa galing mo. Okay? Tandaan natin, si Jesus, dahil tayo ay iniligtas niya, isang napakalaking pribileyo mamuhay sa kanyang presensya. Lumagi tayo sa presence ni God. Nakita naman natin isang kwento rin sa Bible, si Joseph, the dreamer. Tama po ba? Nung siya nasa Egypt, mula sa pagiging alipin, bilanggo, itinaas siya ng Diyos upang maging matagumpay, mailigtas ang bayang Israel. And hindi siya pinagarian ng galit o anuman sama ng loob sa kanyang mga kapatid o nagbalak na magiganti. Sa halip na buhay siya namuhay siya ayon sa karunungan at kapatawaran. Tama po ba? Pagdating nga sa Genesis chapter 42, may iyak ka na Tama po. Dun sa pinapag-amin niya na siya ay kanyang si Joseph ay ang kanilang kapatid. Okay, pero hindi niya na inalala pa kung ano yung mga ginawang mali ng kanyang mga kuya. Okay? Sa niyakap niya, amen. At sila ay nagkapatawaran. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, ipapakita sa atin ng pinag-aaralan natin ngayon na ang taong kasama ang Diyos ay maaaring maghari sa buhay kahit dumaan sa matinding pagsubok. Maghahari pa rin tayo mga kapatid sa Panginoon.
Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng mga hari. Dahil hindi tayo magiging talunan, ang katagumpayan ay nasa atin na. Kaya tandaan natin, isang dakilang napakagandang pwede natin gawin ay makilala natin ang totohanan ng ating Diyos. Dati, kontrolado tayo ng sitwasyon ng mga vices sa sanlibutan ito. Pero mula nung tinanggap natin si Jesus, ano nangyari? Namuhay tayo ng sapat pa, higit pa. Amen? Yan ang biyaya ng Lord na nais ituro sa atin ngayon. Higit pa ang kaya niyang ganapin sa buhay natin. Kaya kapatid, ano pa ang ipagpapalit mo? Malinaw ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang sapat. Ito ay much more. Hindi ito kapatak na ulan, kundi bumubuhos ng maragasang pagpapala ang ipagkakaloob niya sa atin. Amen? Sige po. At 30 minutes na. Let us bow our heads. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po sa napakaikling kapahayagan ng iyong salita. Salamat, O Diyos, dahil biniyayaan mo kami ng pagliligtas mula sa puot mo, O Diyos. Salamat sa binigay mong anak sa amin para tubusin kami sa aming kasalanan. Salamat, O Diyos, doon sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Inaangkin na po namin ngayon yan, Lord God. Sa ginagawa namin ito, Lord, gusto namin maranasan ang iyong favor, ang iyong grace. Lord, salamat sa katiyakan na nais mong ibigay sa amin. Katiyakan ng buhay na walang hanggan, masaganang pagpapala, aangkin na po namin, natanggap na po namin ito. At Lord, yung buhay na tagumpay, araw-araw, Lord, inaangkin din namin ito. At yung huli mong tinuro sa amin, O Diyos, hallelujah, ang mamuhay na nagahari kasama mo, O God. Maraming salamat, O Diyos. Tunay, ang kadakilaan mo ay nasa amin na. Pinabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng dakilang anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ngayon at magpakailanman. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.